Kung totoo yung sinasabi ni ni Mami Pebs, 'di ba? Yan ang sinasabi ko. Ah, 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? hindi nyo hindi i-destabilize ni Pangulong Bongbong Marcos yung sarili niya sa pagkapangulo, di sa inyo 'yan. Simula nung kayo mautog, Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? kasi kapag walang ebidensya, walang sumusuporta doon sa mga sinasabi, mananatili o magiging destabilisasyon lang yan. Pero kung may mga ebidensya kayo ipapakita, yung binabanat ninyo, yung nagdodroga ang Pangulo, o yan, pwede pang masabing katotohanan. Pero kapag wala kayong mga pinapakitang ebidensya, destabilisasyon yan. Yung puro lang puro invento lang. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. Saglit lang. Baka mamaya sabihin ko si Sara Duterte mabaho yung sorry. Baka mamaya sabihin ko dito, yung mga Duterte na yan, ninakaw yung pera ko. O etc. Oh, hindi ko nakarapatan yung magsinungaling na gano'n. Hindi na po parte ng freedom of speech ko yun. Di ba? Kasinungalingan na po iyon. Hindi na po tama iyon. Hindi, may hangganan po ang freedom of speech at meron din pong, kumbaga, sinusunod dyan. Yung mga katotohanan lang po. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan. Magnanakaw si Bongbong Marcos! O ganon. Tapos nasaan ang ebidensya mo? Wala. Katanggap-tanggap po ba yon? Bilang freedom of speech ho? Hindi, di ba? Sabi ni Pambasyang nanay survivor, Mark, ba't di mo tinuloy? Yung hindi naman totoo siguro. No, siguro mabango yun. Pag naamoy ho natin. Ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon? Kanyo! Umpisa ng dating Pangulong Duterte. Na salita sa administrasyon. Kasi Saka sa taong bayan din. duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa team. Kampanya pa lang? Eh di sana hindi na kayo tumuloy kung may ganun, di ba? Campaign team ko. So alam ko na noon at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya Kasi nahuta, sino insecure daw? Antok ako eh. Antok ako eh. No, kakagising ko lang pero inaantok ulit ako. nila nasasabi may destabilisasyon kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel Diba? Yun, asan yung papel? Anong papel yun? Yun ang tanong natin. Anong papel? Nasa papel yung sinasabi ng Vice Presidente. Sabi ni Transformer,
Kanina pa ako nakikinig, wala pa akong napulot na mabuting aral kay Sara. Oh, ako na, inantok na din dito eh. May papel daw, ewan ko. Nakikita mo sa budget ang nangyayari. Palitan ko nga yung title. No, total naman, sinabi may papel daw. Sara, may papel na pinakita. May papel na ipapakita. Oh, yan. Ayan. O, di ba? Instant, abangan natin kung anong papel yung sinasabi ni BP Sara. Kasi nasa papel daw. So, hindi ma-deny. So, takot. Oh. Paranoia, siguro. Kasi, di ba, pag ikaw ay... Sinoya na lang, kainan na lang tayo. Nakakaantok ko, Madam BP. So, patiyaw ako eh. Kaya lang, wala akong magawa, kundi pagtyagaan. Yoshinoya, kain na lang tayo. Hindi siguro, paranoia talaga yan. Unang-una, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, Oh, yan. nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang Bro, tagal-tagal nyo. Yan na yung taong bayan, hinahanap kayo bilang vice-presidente. Sa loob po ng simula po pagpasok nung Marso, nung nahuli ang dating Pangulong Duterte at ikinulong. Naka-16 yata o baka higit na sa 16 yung biyahe ninyo. Ano pa silbi nyo bilang vice-presidente? Talagang mapag-uusapan ho yan. politika. 'Di ba? Oh. Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung Hinahanap na yung trabaho ninyo dahil wala na kami nakikita trabaho ninyo. Puro gala na lang po. galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin Meron pa ding last question. Sige. Manap? sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds Naku ng... po! Bakit ganyan? May kasama yan. Mukhang hindi dapat sinasama yan. Magagalit sa inyo yan. Sandali, sige, pakinggan natin. Baka sumagot. Department of Education, and you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal, and then ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinaalam niyo ba kay President Marcos? May ginawa po bang parang case build up para kung makasuhan man, kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Departments of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madami kasi Sandali. Isa sa ginamitan is yung sa corruption ng Department of Education. Yung mga Mary Grace Kokoy Villamin, alam ko sa DepEd. Si Mary Grace Piato sa OBP. Sige nga, explain nyo nga po, madam. madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng department. Submit kayo ng mga resibo ng mga Kokoy Villamin. Yun yung mga pinagbilhan nyo ng mga tawag dito, mga intel. Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin.
kung naalala ko, ang mga dating mga ano nila dito, mga NPA, yung mga pinaggamitan o et cetera, ngayon, doon naman, corruption naman daw. Bakit mo nilalaglag tatay mo sa Sa loob ng DepEd, ma-action na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka papel na nasa loob Bakit hindi nyo nilalabas yung papel na yun, yung sinasabi nyo? No? ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Oo nga, sabi ni Bench Uy, sila Chika. Diba sila Chika yung kumukuha, pumipick up ng mga pera? Galing doon sa nagdi-disburse. Di ba? Parang ang layo na nito audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Madam, pagod na ako, antok na ako. Sige, ganito na lang po. Total, may nasabi ka, nakapapel, nasa papel. O ayan, hinahanap na din ng mga viewers natin kung nasaan yung papel na ilabas mo na lang po. No? At least, kahit papaano, ang mangyayari, nagmukha ho na merong ipapakita kayong ebidensya. Di ba? May sumusuporta sa inyong mga sinasabi. Ilabas nyo yung papel. Yan, total, nasabi nyo na ho. No? At anyway ho, mga kababayan, mamaya may sikretong guest tayo ha. Mabibigla kayo doon sa ating guest diyan sa Birahan PH. Kaya samahan nyo po kami mamayang alas 12 ng hating gabi sa Birahan PH, mga bossing Chief Amo. Sir, ngayon magpapaalam ako. Kakagising ko lang ho, inantok na naman ako. No? Magsama-sama tayo bukas ng umaga ho ulit. Maraming salamat and God bless ho, mga kababayan.